Ayan, good day once again mga kapatid. For today's video, ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid ang isa pong gamot na maaari nating ipainom sa ating mga pabo na mayroon pong karamdaman, lalo na yung may tama sa atay. Ayan, so sana po makabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo, lalo na po sa naghahanap kung ano po yung maaari nating igamot sa sakit sa atay ng pabo. So ibibigay ko rin sa inyo yung ilang mga indicator o tawag dito, yung mga sinyalis na makikita natin sa pabo na mayroon pong tama sa kanyang atay. At ito po, samahan niyo ako. Here we go, let's go! Ayun po mga kapatid, kaya ko po ibinahagi ito sa inyo dahil nakita ko naman na mabisa po ito. At then, mayroon na pong ilang mga kasamahan natin na nag-aalaga ng pabo, nagtanong rin sila kung ano daw yung pwedeng igamot. So ito, ayan po yung kanyang feedback. Ayon sa kanya, gumaling naman po yung kanyang pabo na nilapatan niya po ng gamot na itong ibinigay ko po sa kanya. So nakikita natin sa ating mga grupo, sa ating page, kung magtatanong tayo kung ano po yung mga maaring igamot, marami naman tayong makakalap at mahahanap. So isa na po dyan is yung pong mga antibiotic o yung mga synthetic na gamot na tablet. So ibibigay ko na lang sa inyo. Ito is ano pa ba? Ito is Sulfar Primoxil. Ayan, maaari po natin yung gamitin at subok naman po. Minsan nakakagaling, minsan hindi rin gumagaling. So ang naging problema ko lang pagdating po dyan sa mga tablet o synthetic na gamot na kagaya niyan is malalakihan po tayo ng gasto. Kasi mostly niyan, yung mga halaga ng isang tableta niyan is umaabot ng 14, depende sa tindahan, 15. Ipagpalagay na lang natin 15 pesos para madali na computein. Sa dalawang piraso, 30, sa apat, 60. So ibig sabihin, pag 2 times a day nating papainumin, malalakihan tayo. So ibabahagi ko po sa inyo ito mga kapatid kasi nga ayon po sa isa nating kapabo, gumaling naman yung kanyang pabo at maging dito rin sa akin mga kapatid. So hindi ko na po patatagalin, baka mabitin pa kayo. Ibibigay ko na lang sa inyo kung ano po yung pangalan ng gamot na ito. So ito po yung kanyang hitsura mga kapatid. Ayan, ito po yung kanyang bottled na po. Halaga nito sa mahigit sa 30 pesos lang, mahigit 36 or depende sa tindahan. So mostly nakakabili tayo nito sa mga generic pharmacy para wala na pong hinahanap na resita. So yung kapatid naman natin na nakabili is yung kanyang nabili is branded po. Kaya lang hinanapan siya ng resita at ayon sa kanya nabigyan naman siya, sinabihan niya lang na igagamot niya na lamang po, igagamot niya lang sa pabo. So para hindi po talaga tayo mahirapan na makabili nito mga kapatid is doon po tayo sa mga hindi kilalang pharmacy, mga generic. So kayo na pong bahala, depende na kung sakali man wala po talagang generic pharmacy sa inyo, mga branded na pharmacy lang, ayun na lang, gayahin nyo lang po siguro yung ginawa ng ating kapatid na sinabi niya is gagamitin niya panggamot lamang po sa pabo. So wala na akong carton nito mga kapatid, natapon ko na, ilalagay ko na lang. So yan, ganyan po yung kanyang hitsura sa kanyang karton. At yan naman po yung pangalan. Kayo na lamang po magbasa mga kapatid. Siguro i-screenshot nyo na lang yan para hindi nyo malimutan. Metronidazole. Ayan po yung kanyang pangalan. So papainumin lang natin mga kapatid gamit po yung syringe. Kagaya nito, ito lang yung ginagamit ko, 3 ml ito. Dalawa nito sa nakikita ko pong pabo na malala na po. So nakikita ko naman effective po talaga mga kapatid. So ibibigay ko na lamang po sa inyo yung mga sinyalis o sintomas ng mga pabo na may tama po sa atay. Unang-una niyan, antukin. Malungkot, antukin. Tapos hindi na masyadong sumasama sa mga grupo ng mga pabo na naglakad-lakad o lumalakad. Ayan po yung isang sinyalis. At pag malala na po, kumbaga, kung hindi pa natin maagapan, yung dumi niyan ay kulay yellow na po talaga mga kapatid. So ayun po, kung makikita na po natin yung mga sinyalis na yun mga kapatid, ayun, maaari po tayong maglapat doon ng mga gamot na nalalaman natin, kagaya nung mga sinabi ko sa inyo kanina na mga tablet, Primoxil, Tito S,
Ano pa ba? Ano yung nabanggit ko kanina, yung tatlong pangatlo? Sulfur. So ayan, pwede natin yung i-apply. Kaya lang, yun nga yung sinasabi ko is mahal. Mahal po talaga mga kapatid. So mabisa naman yun. Kaya lang ito, idagdag nyo po ito kung sakaling wala po kayong mapagpilian. Ito, Metronidazole, Ambidazole. Yan po yung kanyang pangalan. Hindi ko nga ito na ilalagay sa isip ko. Madalas ko itong nakakalimutan. Kaya lang may screenshot naman ako nito. Kung bibili ako sa pharmacy, pinapakita ko lang lamang po yung screenshot o yung picture ng hitsura ng gamot na ito. So yun po mga kapatid. Alam ko po marami po tayong kababayan na hindi po nila alam kung paano gamutin yung mga sakit ng pabo na kagaya nun. So mayroon naman pong herbal na maaari nating igamot sa pabo na nagkakasakit ng ganun. So ang herbal na maaari nating gamitin naman doon is pagsamahin po natin yung katas ng malunggay at katas ng oregano. So sa ganung paraan ay nakakatulong rin yun. So nasa sa atin na po, maaari nating pagsabayin ito. Tapos yung tawag herbal na gamot, yung malunggay at saka yung oregano. Kasi yung malunggay is parang magiging food supplement nila yon kahit hindi po sila kumain. So nasa sa inyo na po mga kapatid, ibinahagi ko lang ito dahil kung sakali man naghahanap kayo ng gamot sa sakit ng pabo, kasi sa nakikita ko po, yung sakit sa atay ng ating mga alagang pabo, yun po yung isa sa deadly talaga na sakit ng pabo mga kapatid. Kasi nga minsan nakikita natin is yun pong malala na, yung dumudumi na po siya ng kulay yellow. Ayan, sa pagkakataon kasing yan mga kapatid, yung pabo na dumudumi na po, dumudumi na po ng kulay yellow is kumbaga malapit na po yun. Kung hindi natin yan maaagapan is hindi na kasi yan kumakain eh. Ayan, kung mapapansin nyo po, obserbaran nyo po yung pabo sa ganong stage na po ng kanyang sakit, tung dumudumi na po ng kulay yellow, hindi na po yan kumakain mga kapatid. So ito, effective po ito mga kapatid. Iwan ko lang, pero hindi naman lahat gumagaling talaga. Minsan, mayroon pa rin nadadali eh. Kumbaga yung huli na po nating na datnan o nakita yung kanyang kalagayan. Ito po mga kapatid, epektibo po ito dahil kung babasahin nyo po yung kanyang dosage, yung kanyang tawag dito, direction, makikita po natin na para po talaga ito sa kanyang liver. Isa po sa titirahin nito is yung po kanyang liver. So ayun po mga kapatid, ibinahagi ko lamang ito sa inyo nang sa ganoon yung mga kababayan natin na namumroblema kung paano. Kasi nga, inuulit ko po, yung sakit sa atay ng ating pabo is deadly po yan mga kapatid. Yan po yung mostly na dahilan kung bakit namamatay po yung ating mga alagang pabo. Ayan, kung sakali man ayaw nyong maniwala, wala po akong magagawa. Ngunit obserbaran nyo po yung mga pabo mga kapatid, yung dumudumi ng yelo tapos namatay, biakin nyo po yung kanyang katawan. Diyan nyo po makikita, mostly talaga niyan is may spot o may problema po sa kanyang atay. So sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon, lalo na po sa naghahanap ng gamot patungkol po sa sakit ng kanilang pabo na may tama yung atay. Inuulit ko po yung sinyales: matamlay, ayaw kumain, tapos pag malala na po, kulay yellow na po yung dumi ng pabong iyon. So hanggang dito na lang, lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.